Unang Hari, Kabanata 8. Ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng mga lipi at ng mga angkan ng Israel ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Zion, ang lungsod ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno ng Israel noong kapistahan ng 7 buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga pari ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng kaban ng tipan, ng tolda, at ng mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Haring Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga pari ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Lampas sa kaban ang mga dulo ng pasanan, kaya't kitang-kita sa dakong banal sa harap ng dakong kabanal-banalan, ngunit hindi nakikita sa labas. Naroon pa ang mga pasanan hanggang sa panahong ito. Walang ibang laman ang kaban, kundi ang 2 tapyas ng batong inilagay roon ni Moises noong sila'y nasa Sinai. Ito ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa bayang Israel noong umalis sila sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga pari, ang templo'y napuno ng ulap, kaya't hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Kaya't sinabi ni Solomon, "O Yahweh, kayo ang naglagay ng araw sa langit. Ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang kahangahangang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon." Pagkatapos, humarap si Solomon sa buong bayan, at sila'y binasbasan. Wika niya, "Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako kay David na aking ama. Sinabi niya noon, mula pa nang ilabas ko sa Ehipto ang aking bayang Israel hanggang ngayon, hindi ako pumili ng alinmang lungsod sa 12 lipi upang ipagtayo ako ng templo na kung saay sasambahin ang aking pangalan. Ngunit pinili ko si David upang mamuno sa aking bayan. Binalak ng aking ama na ipagtayo ng templo si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, maganda ang balak mong magtayo ng templo para sa akin. Subalit, hindi ikaw ang magtatayo niyon. Ang iyong magiging anak ang siyang magtatayo ng templo para sa ikararangal ng aking pangalan. Natupad ngayon ang pangako ni Yahweh. Humalili ako sa aking amang si David at naupo sa trono ng Israel, gaya ng ipinangako niya. Naitayo ko na ang templo para sa ikararangal ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Naglaan ako roon ng lugar para sa kaban na kinalalagyan ng tipan na ibinigay ni Yahweh sa ating mga ninuno nang sila'y ilabas niya sa Ehipto." Pagkatapos nito, sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, "Yahweh, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako sa inyong mga alipin. Wagas ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking amang si David. Ang ipinangako ninyo noon ay tinupad ninyo ngayon. Kaya nga, Yahweh, ipagpatuloy ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na sa habang panahon
ay magmumula sa kanyang angkan ang maghahari sa Israel. Kung sila'y mananatiling tapat sa inyo, gaya ng ginawa niya, pagtibayin ninyo, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitiwan ninyo sa aking amang si David na inyong alipin. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo? Gayunman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Yahweh, aking Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw o gabi ang templong ito. Yamang kayong may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayang Israel tuwing kami mananalangin paharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami, buhat sa inyong tahanan sa langit, at patawarin ninyo kami. Kapag nagkasala sa kanyang kapwa ang isang tao, at siya'y pinanumpa sa harap ng inyong altar sa templong ito, pakinggan ninyo sila, buhat sa langit, at kayo ang humatol sa kanila. Parusahan ninyo ang nagkasala, at pagpalain ninyo ang walang kasalanan. Kapag natalo ng kanilang mga kaaway ang bayan ninyong Israel, dahil sa pagtalikod nila sa inyo, sa sandaling magbalik loob sila sa inyo, kumilala sa inyong kapangyarihan, nanalangin at nanawagan sa inyo sa templong ito, pakinggan ninyo sila at patawarin. Ibalik ninyo sila sa lupaing ibinigay ninyo sa kanilang mga ninuno. Kapag ang langit ay nagkait ng ulan, sapagkat nagkasala sa inyo ang bayang Israel, kung sila'y manalangin sa templong ito at magpuri sa inyong pangalan, kapag sila'y nagsisi sa kanilang kasalanan, sa pagkakilalang iyon ang dahilan ng inyong pagpaparusa, pakinggan ninyo sila, Yahweh. Patawarin ninyo ang inyong mga alipin, ang bayang Israel. Ituro ninyo sa kanila ang landas na dapat nilang lakaran. Ibuhos na ninyo ang ulan sa lupaing ibinigay ninyo sa inyong bayan. Kung lumaganap sa lupain ang gutom at salot, kung malanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito'y salantain ng uod at balang, kapag ang alinman sa kanilang lunsod ay kinubkob ng kaaway, pakinggan ninyo ang kanilang dalangin. Sa sandaling sila'y magsisi at iunat ang kanilang mga kamay paharap sa lugar na ito upang tumawag at magmakaawa sa inyo. Pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan at sila'y patawarin. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa, sapagkat kayo lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Sa gayon, mananatili silang may takot sa inyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupaing ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. Kung ang isang dayuhan na mula pa sa malayong lugar na nakarinig ng kadakilaan ng inyong pangalan at mga kabutihang ginawa ninyo para sa inyong bayang Israel, ay nanirahan sa bayang ito at nagsadya sa templong ito upang manalangin, pakinggan ninyo siya buhat sa langit na inyong tahanan at ipagkaloob ang kanyang hinihiling. Sa gayon, makikilala ng lahat ng tao sa buong mundo ang inyong pangalan at sila'y sasamba sa inyo tulad ng Israel.
Malalaman nilang dito sa templong ito na aking itinayo, ang inyong pangalan ay dapat sambahin. Kapag inutusan ninyo ang inyong bayan na makipagdigma sa kanilang mga kaaway bilang pagsunod sa inyong kalooban, kapag sila'y humarap sa lunsod na ito na inyong pinili, sa templong ito na ipinatayo ko para sa inyong karangalan, pakinggan ninyo sila at papagtagumpayin ninyo sila. Yahweh, ang lahat po ay nagkasala. Kung ang bayang ito'y magkasala sa inyo, at dahil sa galit ninyo'y pinabayaan ninyo silang mabihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit man, kung sa lupaing pinagdalhan sa kanila'y makilala nila ang kanilang kamalian, at tanggapin nilang silang ay naging masama at nagkasala sa inyo, sa sandaling sila'y magsisi at magbalik loob sa inyo, at mula dooy humarap sila sa lupaing kaloob sa kanilang mga ninuno, sa lunsod na ito na inyong pinili, sa templong ito na ipinatayo ko sa inyong pangalan. Pakinggan ninyo sila mula sa tahanan ninyo sa langit, at ipaglaban po ninyo sila. Patawarin ninyo ang inyong bayan sa kanilang pagkakasala sa inyo. Loobin ninyong kapagan sila ng mga kaaway na bumihag sa kanila, sapagkat ito ang bayang inyong pinili at inilabas mula sa Ehipto, ang lupaing tulad sa nagliliyab na hurno. Lagi ninyong lingapin ang bayang Israel. Lagi ninyong pakinggan ang kanilang panawagan. Kayo at wala nang iba pa ang pumili sa kanila mula sa lahat ng mga bansa sa buong mundo upang sila'y maging inyo. Ito, Panginoong Yahweh, ang sinabi ninyo sa pamamagitan ni Moises nang hanguin ninyo sa Ehipto ang aming mga ninuno. Nakaluhod si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at nakataas ang mga kamay samantalang nananalangin. Nang matapos ang kanyang pananawagan kay Yahweh, tumayo siya at sa malakas na tinig ay binasbasan ang buong Israel na nagkakatipon doon. Purihin si Yahweh! Tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng kapayapaan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isa mang nasira. Sumaatin nawang lagi si Yahweh, ang ating Diyos, gaya ng ginawa niya sa ating mga ninuno. Huwag nawa niya tayong pabayaan o itakwil kailanman. Tulungan nawa niya tayong maging tapat sa Kanya upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at sundin ang Kanyang mga batas, tuntunin at hatol, gaya ng ipinag-utos niya sa ating mga ninuno. Manatili nawa araw-gabi sa harapan ni Yahweh itong aking panalangin, upang sa bawat araw ay pagkalooban niya ng katarungan ang kanyang alipin at ang kanyang bayang Israel ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Sa gayon, malalaman ng lahat ng tao sa balat ng lupa na si Yahweh ay Diyos at liban sa Kanya'y wala ng iba. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang Kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Sa pagtitipong ito, nag-alay si Solomon at ang buong Israel ng napakaraming handog. Nagpatay sila ng 22,000 baka at 120,000 tupa bilang handog na pinagsasaluhan. Sa gayong paraan, ginawa ni Solomon at ng buong Israel ang pagtatalaga ng templo ni Yahweh. Nang araw ding iyon, itinalaga ni Solomon ang bulwagan sa harap ng templo. Doon niya inihain ang handog na susunugin, ang mga handog na pagkaing butil, at ang mga taba ng handog na pinagsasaluhan
sapagkat ang altar na tanso sa harapan ng templo ay napakaliit para sa ganoon karaming handog. Kaya nga't, nang taong iyon, natipon sa Jerusalem ang buong Israel mula sa Pasong Hamat hanggang sa Batis ng Ehipto. Sa pamumuno ni Solomon, ipinagdiwang nila ang pista ng mga tolda sa loob ng 7 araw. Sa 8 araw, pinauwi na ni Solomon ang mga mamamayan. Masaya silang umuwi at binasbasan ang hari dahil sa mga pagpapalang ipinagkaloob ni Yahweh kay David na kanyang lingkod at sa kanyang bayang Israel.